Ayan. Isang magandang gabi po sa inyong lahat-lahat na nakikinig ngayon at nanonood sa Pinoy FM Radio Tokyo samang bahagi ng Japan at sulok ng buong mundo. Ayan po. Nakana-surprise kayo, may kasama ko dito. Actually, parang ambus ito. Yan, mamaya babati po siya, no? Ito na naman po ang inyong lingkod, si Ate Tina sa programang Sealed with a Kiss ngayong gabi. Makakasama po ninyo mula alas 8 ng gabi. Sorry po, dahil medyo na late na tayo ng 20 minutos. Hanggang alas 10 po ng gabi. Ayan po. At bago po tayo magpatuloy, ay hayaan po muna ninyong ipaabot ko po ang pagbati ko ng isang magandang gabi sa lahat ng bumubuo ng Pinoy FM Radio Tokyo. Ano po? Ayan po, mag-umpisa po tayo sa ating makisig at ating founder, ang ating admin na walang iba kundi si Kuya Rico. Ayan po, at ang ating computer technical po, si Sir Dennis Manor. Ayan po, ang ating official photographer, si Kuya Nick Santiago. Ayan, at mga kapwa host ko tulad nila Ate Luisa Indukal, ayan, Manay Nitseya, Ate Amy Mizuno, Ate Bernadette Okuno ng Kyoto, si Sir Direk El Tarik po, Ate Marilyn De Lima ng Bulacan, aka Ate Apple po kung tawagin namin. And of course, ang nanay ng mga Philcom dito sa Japan, walang iba kundi si Nanay Anita Sasaki. And of course, si Ate Lina Ada, and Princess ng Korea po. And si Kuya Cesar Bono ng Qatar at of course Mami Chu. Mami Chu kung tawagin yan namin dito sa Japan. And of course ang ating veteran na broadcaster na makakasama natin mamaya ng DZRH na walang iba kundi si Sir Edmar Estubilio. At sa lahat-lahat na rin ng ating buzzer sa amang sulok ng mundo. At buong team po ng bumubuo ng Ustream. Ayan po. Bigyan po nating daan ang ating kasama ngayon. Gusto ko pong pakilala sa inyo bago siya bumati. Siya po ay ang presidente ng JANE. JANE ang ibig sabihin was Japan Association of Nove Ecijhanos po. Ayan. Isang magandang gabi, Ate Francisca po. Francisca de las Cruz. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat, sa lahat ng mga tagapakinig sa gabing ito. So, pasensya na po kayo at mukha yatang naiba ang kasama ni Tina sa gabing ito. Yeah. Na-hold up po ako dyan eh. Naglalakad kasi ako dyan sa may river. So, hinold up ako nitong dalawa. Kaya ako andi dito. So, anyway po, binabati ko po lahat ang mga tagapakinig sa gabing ito. At I'm glad po na ako andi dito ngayon sa harapan ninyo. Ayan, maraming salamat, Ate Francisca. Ayan po, makakasama po natin siya mula ngayon hanggang mamayang alas 10 ng gabi. And ang ating kasama palagi dito na partner or kambal tuko kung tawagin kami, si Ate Luisa, ay medyo busy po siya pero makakasama po natin siya mamaya via Skype po, ano? Ayan po ang ating ngayon. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat-lahat na malugod na pagtangkilik sa Pinoy FM Radio at sa lahat ng programa natin dito, ano po. Ayan po, sa ano ba ang ating pagkukwentuhan ngayon. Kumustahin naman po natin yung ating guest for tonight na si Ate Francisca. Mukhang bagong bakasyon kaya tignan natin kung ano ang pwedeng ibahagi niya sa atin tungkol sa kanyang bakasyon. Kumusta naman po ang bakasyon mo sa Pinas, Ate? Yes po, napakasarap pong magbakasyon sa Pinas. Makapiling ang ating mahal sa buhay. Kahit po medyo hikahos ng konti is, yun po, sabi nga nila is walang halaga ang makapiling mo ang mga mahal mo sa buhay. Wow. So, anyway po, nag-enjoy naman ako. At nakita ko yung mga apo ko. Hindi na itatanong, meron na po akong 4 na apo. Kaya sila po talaga namimiss ko. Ang hirap pala rin yung pagbalik mo rito. Mamimiss mo na rin ang husto yung mga apo mo. Na hindi na yung anak at lalong hindi na rin po yung asawa. Ay mga apo na lang po ang namimiss ko ngayon. So anyway po is masaya na rin ako at nakabalik muli dito sa bansa ng Japan para muling maghanap buhay para sa pamilya. Ayan. And
Nakabati ka na ba sa pamilya mo sa Pilipinas? Baka gusto mo silang batiin. Hindi man nila maririnig ngayon. Naka-record po tayo. Dito, Ay, ganun po. Opo. Anyway, binabati ko po ang aking mga anak na si Joanna de la Cruz Duque at saka po si Julieta de la Cruz Mirano na ngayon. At ang aking 4 na apo na si Jasper Francis, si Raverson, si Francilene at saka si Prince Dana. So, Okay. namimiss ko na po sila. Super. At binabati ko na rin po lahat yung mga kamag-anak ko na kahit po hindi sila nakikinig. Actually po marami akong mga kamag-anak na sa iba't ibang bansa ngayon. Yeah, batiin mo Meron sila. po sila sa Denmark, meron po sa Dubai, meron po sa Taiwan, meron po sa Singapore, meron po sa Hong Kong, saan pa nga ba? Sa London. So, binabati ko po silang lahat at sana is maging maayos din ang kanilang mga kalagayan sa kanilang mga trabaho. Wow. Mukhang malaki ang pamilya mo, ate. Na-scattered pala kayo sa buong mundo. Opo, sa awa ng Diyos sa sari-sariling sikap na rin is yun nga, nakipagsapalaran na rin sila na hindi lang ako. Opo. Ayan. Saan ka nga ba po ba sa Pilipinas, ate? Ako po is sa Tubong Santo Domingo, Nueva Ecija, sa Pilipinas. At ako po is unang umabroad is sa Singapore. Nag 8 years po ako doon. At yung po employer ko doon na transfer dito sa Japan, kaya po ako nakarating dito sa Japan. Oh, wow. Napakaswerte ng makarating dito sa ikangay ay Opo. Land of the Rising Rising Sun. Sun, di ba? Opo, di ko nga rin po akalain ako ay makakarating dito. So, Ayan. andito pala ang magandang kapalaran. Tama ka po, magsikap lang, no? Sikap lang. Yes. So, para sa iyo po, kung pagkumparein mo yung pinanggalikan mong bansa at saka Japan, sa palagay mo po ano po ang pagkakaiba? Sa Singapore po kasi nagtagal ako ng 8 years diyan. Kung sa lugar is maganda po ang lugar niya, ligtas, malinis at napaka-stricto po ng bansang Singapore. Yun nga lang po is medyo maliit lang ang sahod. Oo. So dito naman po sa Japan is yun nga, malaki ang sahod. But actually po nahirapan ako nung una dito dahil po hindi ako marunong mag-Japanese. Tapos yung mga nakakausap po hindi rin marunong mag-English. Kaya pero so far po is naka-survive naman. Yan, ayan po ano. Opo. Yes, hindi po lingid sa lahat na ang Japan ay isa sa pinaka-safe na bansa ano po. So, Tama para po. sa ibang bansa po ano. Ayan. Sa bilang isang OFW po so ano po yung parang nagtulak sa iyo para mga ibang bansa na to the extent na siyempre lisanin mo yung ating sariling bansa para lang Opo. Una po is yung dala ng kahirapan. Dahil po ako po galing sa hirap, naranasan ko na yata lahat ng hanap buhay para lang kumita ng pera no sa Pilipinas ako. At ang isa po, may pangarap din ako para sa mga anak ko na hindi yung habang panahon na lang is gano'n na lang ba ang buhay. So naging challenging po ako. Kaya yun po naisipan kong umabroad. So par napakahirap po pala nung una dahil talagang maisusumpa mo ang bansang pinuntahan mo dahil hindi naging maganda ang naging kapalaran ko sa first employer. Pero nag-faith ako kay God para po sa mga second chance ko is makatagpo ako ng maayos na amo. At yun po, napakinggan naman ako ng Panginoon Diyos sa binigay sa akin yung hiling ko. Apa. At ngayon nga po is eto, awa ng Diyos is we can survive, they can survive na rin po kahit anytime pwede na akong umuwi. Ayan. Totoo sen. Opo. So, ilang taon ka na po pala dito sa Japan? Nag-work? 16 na po nung May. 16? Opo, Wow. 16 years So, na. so halos kalahati pala ng Half of my life Oo, is sa abroad na po ka ako. na ano Opo. po. So, sa palagay mo po, ano ang pagkakaibahan ng Japan at saka Pilipinas po? Dito po sa Japan, isang natutuhan ko po dito is yung kalinisan.
Apo. Lalo na po yun sa mga basura. At saka yung napaka-polite ng mga Japanese. Apo. Na kahit na ikaw na yung nabangga mo na sila, sila pa yung nagsosorry sa'yo. Wow. Na hindi po kagaya sa atin na nabangga ka na't lahat din sila pa yung galit na ano. Apo. Ganun, yun po ang ano. At saka sa Pilipinas, siyempre, masarap sa Pilipinas kasi andyan ang pamilya natin. So, andi dito po naman ang pera sa abroad. Apo. Kaya kung sa ikukumpara po, siyempre, para sa akin is Pilipinas pa rin ang gusto ko. There's no place like home, ika nga, di ba? opo. Pero talagang thankful na rin ako dahil nakarating ako rito sa Japan. Apo. Dahil dito, andi dito ako sa Japan, dito ko po na bigyan din ng magandang kinabukasan ng aking pamilya. Ayan. Ayan po. Bilang isang OFW, ano naman po ang pwede mong maibigay na inspirasyon o pangaral sa mga iba nating mga kalahi or kababayan na nagpaplano din po ng mga ibang bansa para sa kanilang pamilya? So, ang maipapayo ko po sa mga nagpaplano ng mga ibang bansa is at tiyaga po, sipag at pakikisama ang ating magiging puhunan para po tayo is magtagumpay kung ano man po yung hangarin natin sa buhay. Yung pong katayuan natin, hindi tayo pwedeng lumampas dun sa like yung amo mo, mas magaling ka pa sa amo. Hindi po. Tayo, amo is amo pa rin. Sila pa rin po ang masusunod. Okay. Kung ano yung iutos sa'yo kasi sinusweldohan naman tayo. Pero tayo rin po, may karapatan din na mga tuwiran or ano, kung talaga pong tayo is yung talaga hinahamak na yung talagang sobra na sila, is pwede naman na po tayo mga tuwiran. Doon na po tayo is lumaban. Hindi naman yung lalaban ka na kundi ano mo na rin yung sarili mo. Depensa. I-depend mo na rin yung sarili mo. Kasi pag hindi mo i-depensa ang sarili mo, lalo ka nilang aapihin, lalo ka nilang mamatahin, lalo ka nilang mamaliitin. So ipakita pa rin natin na kahit katulong lang tayo, marangal po ang trabaho natin. So yun po ang maipapayo ko. At ingat din po sa paggastos ng pera dahil ang hirap pong hanapin ng pera. Huwag po natin ubusin ng pera sa ganun-ganun lang na pagkakagastos na hindi